Mungod tangi makalaglag pesngi sa lahat, na inalay ang buhay, sa workout at tinapay. Regro Bernded, pakilala ni Lolong Kalbo, poging simpatikong senior nga raw sa edad na 75 at namumuhay kasama ang kanyang anak sa isang liblib na kagubatan malayo sa ibang tao. Medyo reckless nga raw siya nung kabataan days niya ngunit pag umabot ka ng araw sa edad niya ay deadma ka na lang sa mga bagay-bagay. Dahil sa experience nga raw niya ay naatim niya na kung paano labanan ang stress, basic na nga lang daw ito sa kanya hanggang sa bigla nang nawasak ang pinto nito sabay sigaw ni Lolong umaalingaw-ngaw, "Oh, Pops, I'm home." Ika naman ang bida natin na si Mash Bernded, todo sigaw na nga ang di nga raw na stress na kalbo sa anak nitong winasak ang pinto. Napaliwanag naman ni Mash na nakalimutan nga raw niya kung hihilain o itutulak ang pinto na mas kinabwisit pa lalo ng tatay nitong kalbo. Medyo napuwersa lang ata raw niya ika naman ni Mash na mas kinastress pa ni Papa niya at walang medyo raw sa nangyari at pagwasak ang nangyari. "Sorry Pops, I'll fix it," banggit ng poker face nating bida at wala nang nagawa si tanda kundi oo na lang. At walang dudang ang nakalbo si tatay mong Regro sa kastreson at dahil sinalansang lang ng anak nito ang wasak na pinto patagilid at sa butas ay ipinipilit. Weird nga raw at ayaw pumasok ika naman ni Mash sabay kamot ni Kalbo sa mga kuto nito hanggang sa naglaon nga ay tuluyan na lamang nawasak ang pinto at tanging nabanggit ni Mash ay, "Sorry, Pops, fix ko na lang." Habang si Kalbo naman ay oo na lamang, haha. Pinagtaka naman ni Mash at tinanong si Kalbong Regro sa kung bakit ba raw puro physical training lamang pinapagawa nito sa kanya na sa loob-loob nito ay nagsabing pinto nga di mo magawang baksang pabibo ka di nga raw ito makagamit ng mahika dahil sa kakaiba ito sabay sa susunod na nga raw niya kwento't alis muna siya ng saglit. Bahala na nga muna raw itong si Mash sa bahay nila at ingatan na nito ang pinto. Wag nga raw mag-alala si Tatay Regro at marunong na siya mag-ayos ng pinto sabay ribat naman agad ng nanggigigil nitong Tatay Kalbo na aralin nitong magbukas ng pinto hindi kung paano mag-ayos, hahaha, at habang wala nga raw siya ay huwag na huwag raw pupunta itong si Mash sa city na sinang-ayunan naman ng masunurin nating bida. Ngunit wala pang isang sigandong nakaalis ang Kalbong inis ay may inilabas itong flyer ng tinapay at ayon, rekta syudad para sa foods na hinahangad. Narating na nga ni Mash ang city at pinagtaka ang paggamit ng mga tao ng mahika sa mga bagay na kaya naman raw magawa ng kamay, at nang marating na nga niya ang sadyang tinapay at saka excited nito ay naiupi nito ang mga baryang pambayad nito na lubos na kinagulat ng tindero sabay inayos naman agad ni Mash at pinante ang mga yuping barya na mas lalong kinabaliw ng panot na panadiro, dagdag pa rito ang gulat sa mata ng mga tagalungsod nang matanggal ang hadi ng ating bida. Samantala, nakaabot na nga sa perek ang balitang may walang markang araw na lalaking namataan sa lungsod habang ang bida naman natin ay sarap na sarap sa paglaplap ng tinapay nitong dinayot hinanap-hanap, hanggang sa aksidenteng mabundol na nga nito ang isang lasyang na pulis na nagdadrama sa buhay nito at sa awa nga ng ating bida ay inalok niya pa ito ng lablab niyang tinapay. Tinabig naman ito ng matabang puro dada na ikinatulala lamang ng nagmamagandang loob nating bida hanggang sa hawakan na nga nito ang damit ng pulis at pinunit ang parting namantsahan sabay nag-sorry at lalaban niya na nga lang raw ang damit at isa sa uli rito pagkatapos na lubos na kinagulat ni madedang pulis, at dito sumulpot na nga ang lalaki kanina sa stasyon ng pulis na nagngangalang Brad na nakumpirma na nga ang balita tungkol sa isang lalaking wala nga raw marka. At nang bandang lalapitan na nga ito ng pulis ay biglang damba mula sa kung saan ang Tatay Kalbo nitong si Regro sa bida natin at itinakbo ito. Natawa na nga lang si Brad sabay inilabas ang ibon niya at pinasundan na nga ang magama. Sermon naman ang inabot ng bida nating malungkot, sabay nag-sorry at ayon. Pinatawad naman agad ng Kalbong marupok. Ngunit bilang parusang araw ay uulitin nito ang morning training nito sabay pinagbuksan pa nga ni Tatay Regro mo ng pinto sa takot na masira't mawasak na naman ang pinto at isalaksak. Baka maseksak niya na raw ito mabait naman raw at masunurin si Mash. May kaunting amats lang raw talaga, haha. Muni-muni naman itong si Tatay Kalbo na kesyo nasa edad na nga rin daw talaga itong si Mash na gusto na ring lumabas-labas. Dagdag pa rito na matagal na rin daw kasi silang nakatago sa liblib na kagubatang ito at para na nga rin daw sa kapakanan ni Mash, at ngayon nga ay natimbrihan na ito ng mga magic police na ikinabahala ni Tay Regro mo di alam ang gagawin. Hanggang sa napansin na nga nito ang isang kakaibang ibon sa kanilang bintana sabay pasabog na entrance na nga sila Manong Brad mong hinahanap ang walang markang si Mash. Samantala, training mode naman nga ang ating bida as per parusa nga nito na pinagmukhang cotton candy ang pagkalalaking dumbbell at nang matapos na nga niya ito sa loob ng 5 minuto ay diretso bumalik na ito sa bahay nila at hinihintay pa nga raw siya ng mga tinapay niya, at natigilan pa nga dahil nakalimutan na naman kung dehila ba o detulak ang pinto nila.
Dito na rin niya narinig at ikinagulat ang komosyon sa loob, na kung saan nagdadadada itong si Brad tungkol sa mga walang magic nga raw ay walang karapatan at pribilehiyong mabuhay sa mundo nila at pilit pinapaamin ang matanda sa kung saan nga raw ba naroroon ang walang markang binata. Todo tanggi naman si Tyregro mo kahit todo binalibag na ito at nabugbog. Sabay pa flashback na nga ng may kalungkutang nakaraan nito, na puno ng kabiguan hanggang sa tumanda na nga raw siya. Umabot na nga rin daw siya sa puntong wala na talaga siyang mapuntahat na isip ang wakasan na lamang ang buhay niyang kasuklam-suklam. Hanggang sa ang tatalon na lamang siya at magpapakamatay ay isang buhay ang sa kanya kumaway, isang abandonadong bata na walang marka ang bumungad sa kanya, at sa kanya nga ay nagbigay pag-asa. At parehas nga raw silang isinuka ng lipunan, sabay cute na tawa mula sa baby ay nahagkan. Kaya mula noon ay sinumpang ito ay alagaan, at kahit nga ano pa man ang mangyari at magkamatayan, magiging tatay raw siya rito at ipaglalaban. Nasaan nga raw ang bata, kulit pera nito sa matandang nakabulagta, hanggang sa sumigaw na nga itong si Kalbong Regro ng takbo mash, takbo. Pinagsisipa na nga ito ni Brad Pitt wannabe ngunit tuloy peren sa pagsigaw ng takbo mash takbo ang kalbo. Nabwisit na nga itong si Brad at tinutukan na ng pangmalakasang mahika si Tyregro mo, nang walang ano-ano'y pangmalakasang entrance na nga si Mash na inesmash na naman ang pinto, na nagpatilapon sa isang pulis na hapon, punit na damit na naman nga ang natanggap ni Taba sabay pak malupiting sa pak. Bakit di nga raw ito umalis banggit naman ni Tyregro kay Mash na sinagot naman ito ng pamilya nga raw sila at walang iwanan. Tinawanan naman ito ni Brad sabay tapon rito ng pangmalakasang spell na maging dragon daw ay kinakatakutan. Pagmamayabang naman ni Taba ng pamumula lamang ang ambag, at sa gulat nga nila ay sinampal lamang ito ng bida nating binatilyo. Sa inis nga nito ay mas pinalakas palalo nito ang spell at ibinato sa ating bida ngunit isang sampal lang ulit ito sa ating bida. Patuloy peren sa pag-atake itong si Brad na ginawa na nga lang laro ni Mash nang may pa-volleyball at football pa sa mga magic bola-bola nito, may pa-juggle pa nga ito rito lakas maka-asar sa pulis na asar na asar. Kalaunan ay may pahiram na nga itong si Mash ng magic wand ng tatay niya kaya inakala ni Brad na marunong pala raw ito mag-magic kaya napadepensa itong wala sa oras, hanggang sa ibato na nga ito ni Mash kay Brad ng mala baseball sabay tagos with gallows sa mukha nang di inakalat nam ang hangmangmang na pwede raw palang gamitin ang wand sa ganoong paraan. Maging si Tatay Kalbo niya ay di makapaniwala't sumakit ang ulo, sabay turo ni Mash at sabing threaten my family again and I will kill you na ikinashoot up na lang ni kalakip na yaman at prestihiyo nito. Kontra naman rito tatay nitong Kalbo sabay dagdag pa ni Brad na di man nila ito tanggapin ay hahabulin peren sila Mash ng mga magic police maging ng buong bansa kahit saan man sila mapadpad. Bagamat malakas raw si Mash ay paano naman daw ang Kalbong matanda? Magtatago na nga lang daw ba sila't maghahabulan o babaguhin niya ito at kalayaan ay ipaglalaban? At ayun na nga, pagkatapos niya pag-isipan ng 3 segundo ay omoo na ito at sa deal ay porsigido. Bagamat kontra rito si Tatay Regro ay ginagawa nga raw niya ito para sa kanila at nang mabuhay na sila ng normal na kinatouch naman, ng tatay niyang Kalbat Haklubon, at dito na nga nagsimula ang pakikipagsapalaran ng anak na uliran, na porsigidong ipaglaban ang kalayaan, sa mundo ng makapangyarihan, gamit ang kamao lamang, kaya sana naman, bigyan ng oras at paglaanan, ng kahit isang like man lang, at pasubscribe na rin kung yung gusto man lang, at pasubscribe na rin kung yung gusto lamang. Salamat, examiner na itinalaga para sa entrance exam na nagmumuni-muni sa malayo at inoobserbahan ang mga bagong aplikante nila sa taong ito, as usual, mga anak maharlika at politiko nga raw at mga bigating pamilya sa kanilang lipunan, puros porsigido nga raw at may mga nagre-review pa na dapat nga lang raw kung gusto talaga nilang makapasok sa prestihiyosong paaralan nila. Hanggang sa makarinig na nga ito ng mga kalansing ng barbol at ikinagulat ng may inis nang makita ang ating bida na si Mash na nagbabarbol ng pangmalakasan sa baba, magic school nga raw ito at bakit nagwo-workout ito at nandito, may pa-invisible chair pa nga si Mash with matching fitness book na lubos na kinainis ni Claude Lucci at kung may plano raw ba itong makapasa at imbis ay magbasa ng